Some following popular culture over God's truth. Tayo ay, di ba, yung mahilig tayo sa yung mga bagay na kung saan yung parang tayo ang gusto nating mataas, gusto nating nakikita tayo palagi, gusto nating tayo yung laging napibless. Tagalog kultura higit sa katotohanan ng Diyos. Dapat yung culture hindi hihigit doon sa katotohanan na nasa Panginoon. Dapat bilang Kristiyano, for being a Christian, ang kultura natin dapat yung nasusulat lang at yung mga nais lang ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Slide 2. Number 2, compromising honesty for success. Yan. Sinasantabi ang mga katapatan para sa tagumpay. Sinasantabi. Ayun, no? Nangyayari na yun. Bakit? Tatanong ba si Lord? Kung pupunta na tayo ng langit, pagdating natin doon, sa pintuan ng langit, tatanong ba si Lord? Oy, successful businesswoman ka. Pasok ka. Uy, basurero ka. Doon ka. Hindi po. At sinasabi lang ni Lord, pag panahon na tayo umuwi na sa Kanya, lalahad ng kamay si Lord. At sasabihin niya, well done. Good and faithful servant. Amen. Mari tayong maging good eh. Pero minsan hindi tayo nagiging faithful. Amen? Mari tayong good sa iba. Good sa kapitbahay. Good sa mga nakakakilala. Pero minsan hindi tayo faithful sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya may danger, mga kapatid. Ano pa po? Seeking revenge instead of forgiveness. Ito yung mahirap. Pantay na lang ang pako, hindi kita mapapatay. Seeking revenge instead, give them to forgiveness. Yun ang mahirap, mga kapatid. Mahirap ba magpatawad? Mahirap. Ha? Depends. Hindi po. Hindi po mahirap magpatawad. Kung ang talagang nananahan sa puso natin si Lord. Amen. Sige lang. Hayaan mo lang. Ito kay kapatid, talagang na-amaze ako. Diba? Hinahayaan ko lang. Sabihan niyo ng ganito, ganyan, kasi basta alam mo na nagtatrabaho ka sa Panginoon. Amen. Lahat naman ang ginagawa natin dito is for the Lord. Amen. Eh kung ang ginagawa, bonus na lang yung mga work na yan eh. Bonus. Alam niyo ng Panginoon. Bigyan ka ng magandang trabaho, bonus yan. Pasalamat ka. Bigyan ka ng hindi magandang trabaho, huwag kang magulamihanan. Maaring padadaanin ka dyan ni Lord sa mga ganyang bagay. Confused. Ano sabi ng Bible? Ano po ang sabi ng Biblia? Ang ginto, pinapadaan sa apoy para dumalisay. Ganun po yung Kristiyano. Ganun po tayo. Hindi yung para maging dalisay. Kasi wala namang nakakapasok sa langit na may kasalanan. Di ba? Ano na? Maliang translation. Sinasanta may ganawa na marang kadungka. Bilang a Christian, o being a Christian, mga kapatid, ito, sasabihin ko talaga ito lagi. Huwag na natin sayangin. How many years na tayong naging Christian? Huwag tayong yung nakita ko na lumangoy siya ng galing sa pangpang papunta sa kabilang pangpang. Nung malapit na, napagod. Kaya bumalik. Isang di pa na lang, napagod, bumalik. Huwag tayo ganun. Sabihin mo yung katabi mo, huwag ka ganun. Huwag kang ganun. Huwag ako ganun. Hallelujah! Alam ko naman, walang ganun yan dito. Pero dama ko yung Salamat Lord, napunta ko rito, nakita ko kung gaano kahirap. Totoo lang. Living here in Dubai, it's not easy. It's not easy. But you have God in your heart, in your life. Amen.
living here is very beautiful. Woo! Thank you, Lord. Okay, next slide, please. Okay. Parang mahina yung nag-ano natin, nag-slide ng bagay. Number 4, putting material things above spiritual growth. Yun na tayo. Huh? Sabi sa Tagalog, ipinapalagay ang mga material na bagay higit sa spiritual na paglalago. Why? Ano po yung sabi ng Joshua 1:8? Sino nakakasaulo? May $1 ako, bibigyan ko $2. Kasali ako. Huwag na. Dapat kayo magbigay. Ano po yung sabi doon? Joshua 1:8. Basahin, dili-dilihin, araw at gabi ang salita ng Diyos. Kung nais nating buhay ng payapa, magandang buhay, mabuting buhay, basahin, dili-dilihin, araw at gabi ang salita ng Diyos. Why? Bakit? Minsan nga nakakalungkot eh. Hinahanap lang natin yung Bible natin kung tayo'y kung tayo'y may problema. Kung tayo'y dumadaan sa masalimuot na pamumuhay. Doon natin minsan naaalala siya. Pero si Lord, ni minsan hindi tayo iniiwanan at pinababayaan. Sabi po sa Deuteronomy, I will never leave you nor forsake you. That says to us. Pero ilang oras pa ka? Gusto ko oras eh. Okay, malapit na tayo. Next slide please. Engaging in gossip or hate only. Ang pakikisali sa machismis o pagkakaiking, ano? Alam, maling pala yung hate lang. Ay, hate only. Ayan. Nadali ko lang. Liwangan. Maling pala yung type eh. Yeah. Engaging gossip or hate only. Huwag tayong makisama o makisalamuha doon sa mga mahihilig. Ano ba yung gossip, chismis? Yeah? Marites. May marites ba dito? Marami. Yeah, mga galit-galitan lang. Di ba? Kung magalit ka, maaari namang pwedeng namang magalit eh. Di ba sila ang nagalit? Pero, ano sabi ng Bible? What the Bible says? Huwag mong hayaan na lumubog ang araw na may galit ka sa iyong puso. Because it's a sin. Nagkakasalat tayo doon. Eh man, puntahan mo. Galit ka ba sa akin? Salamat kapatid, patawarin mo ko. May mga mawawala ba sa atin kung tayo ang humingi ng tawad? Diba? Dapat tayong lagi Kristiyano tayo. Tayong laging nangunguna. Tayo kasi yung binago na ni Lord. Dapat tayo yung makitaan ng example. Hindi yung, wala naman akong kasalanan. Nung walang kasalanan, ano sabi ng Bible? Sa isip, sa salita, at sa gawa, nagkakasala tayo. At sabi sa Matthew 23 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Lahat tayo kapos eh. Why? Because we are all sinners. We are all sinners. Taas ang kamay nung walang kasalanan dito. Raise your hand if you don't have sin. Raise your hand if you don't commit sin. Or if you don't sin. Me also. Yeah. In past life, if I giving you on my story in my past life, baka sabihin nyo, hirap na ako Tagalog, ay English nito. Baka sabihin nyo, oh, like that. Yeah. I came from, before in my past life, I came from so many occult religion. He's from a cult. Yeah. But, I thank God. I standing here, change my life, and I'm now is a new creation. Amen. Ganun po dapat tayo. Next slide, baka maubusan ako ng oras. Ibig sabihin, is letting God shape you. Pero ba? Conforming. Conforming. Conforming, it's letting the word shape you.
Ayan, ilalagay ka ng mundo na siya yung magpapasunod sa'yo. Na ganito, dito ka, ganyan, ganyan. Ganun po yung mundo. At napakasarap naman. Nung dati, di ba yung mga nasa mundo, nang hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon? Tinanggap natin si Lord, Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Kaya lang minsan, ganito tayo. Lord, yan ka muna. May disco eh. Lord, yan ka muna. May tong-it. Lord, yan ka muna. Bakit? May nag-chat na. Ganun po tayo dahil. Ganun yung mundo. Ganun yung mangguyo yung mundo. Ganda sa mundo. Kaya lang, we must go on. Dapat tumuloy lang tayo. Magtrabaho. Dito pa naman sa totoo lang. Akala ko sarap na buhay ng Dubai. Masarap. Masarap dahil kung may trabaho, lahat-lahat ganito, ganyan. Pero kung wala ka palang trabaho dito, Lord, buti na lang may Lord eh. Amen. Siguro kung walang trabaho, baka bisa makita ka na doon sa ibabaw nung ano yan, mga overpass. Ako ka maliit talo. Uwin nyo na ako ng Pinas. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Wala naman tayo. Wala. Alam niyo ang design ni Lord? Sabi niya sa Bible, sabi niya, ako'y naparito upang bigyan ng buhay na ganap at kasisiyang buhay ang aking mga anak. Kung nakakaranas man tayo, I encourage every one of you guys. Ayaw nyo lang. Payaanin mo lang. Ito lagi kong sinasabi, kung may problema, huwag mong tambayan ang problema mo. Minsan, tinatambayan natin ang problema eh. Pwede dumaan. Pwede kang dumaan, huwag kang tumambay. Kasi okay lang na dumaan ka sa mga problema. Transforming is letting God shape you. Yo. Si Lord ang humuhubog sa atin. Hayaan natin. Alam mo yung mga problema sa buhay? Yun eh. Inuhubog ka doon ng Panginoon. Ginagawa ka ng magandang shape. Amen. Diba? Wala na ba? Okay. Dito tayo magtatapos. Napakaganda nito mga kapatid. Sino ba rito ang hindi dumadaan sa mga problema? Di ba? Wala? Wala. Sino ba rito yung nag-fail na sa kanilang buhay? Who failed in life? In terms of, di ba, malimit minsan, di ba? Sa ating mga trabaho, minsan doon sa ating mga trabaho, nakakarinig tayo ng, yan, fail ka, dito, ganyan. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang meaning ng fail, hindi po negative. Gusto niyong malaman? Parang isa lang ang gusto. Si sister lang. Do you want to know the meaning of word fail? Okay. Makinig. Ang F stand for first. You got it? And the second word is letter A. First is fail. Letter A is attempt. First attempt. And the next word is I. It stands for in. And the last word is ba't ba English na diretso? The last word is letter L. It means F, first, A, attempt, I, in, L, N. And when you got no, pag nakatanggap ka ng no, ang kapatid, huwag kang magulumihanan, huwag kang mag-alala. Pag nakatanggap ka ng no, kahit kanino, praise the Lord. Why? Because the word no, it stands for new and yeah. Woo! Thank you, Lord. Huwag tayo magulumihanan. Kaya lang minsan hindi natin alam eh. Why? Talagang
natin sinisik ng maigi yung salita ng Panginoon. Go dig deeper, my friend, my brothers and sisters. Go dig deeper to the Word of God. Go dig deeper. Lalo pag kayo nandito kayo, mahirap. Sa totoo lang. Sabihin mo natin, nakakatawa pa tayo. Amen? Nakakatawa tayo, go anywhere tayo. Pero, aminin natin sa hindi. Lalo na sabi ni Pastor, mag-ring ng cellphone mo. Di ba? Ma, ano na? Allowance ko. Bayad sa bahay, bayad sa tubig. Di ba? Nararatil na, di ba? Amen. Ang tingin pa naman, sabi nito. Pero ako ito, ayan, sinaro, yung anak ko. Bahala lang muna kayo sa ating graduating. Kung padala nyo, hindi, sige. Basta yung tuition naman. malaki. Yung graduating namin, magsisiman siya. Graduating na Yun yung pinag-pray ko. baka next year, lobby ni Lord. Yun yung pinag-pray ko. Ganun na lang ako. Dubai, Philippines. Dubai, Philippines. Hindi yung pinag-pray ko kapatid. Gusto nyo ba? Salamat, Lord. Walang gusto. Iiwanan ko ito mga kapatid. Yung salita na yun, i-treasure nyo yun. Ang fail, hindi po siya negative. At yung no, Hindi rin negative. hindi yung negative. Take the fail. Oo. Negative. Diba? Kala natin. Diba? Fail ako. Wala na, hopeless na. Pero hindi eh. When we feel hopeless. Yan. When we fail, we feel hopeless. But fail is not a negative word. First, A, attempt. I, aid. L, learning. And when you got no, in your boss or somewhere in, basta bahala na. No is stand for new, and new, O is opportunity. Amen. Let's give our clap to the Lord. Kayo pong lahat ay tumayo tayo ng manalangin.